So what's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys, magbibigay lang tayo ng idea tsaka sukat ng ating bagong binuo na mid-high box, which is ito yung mid-high box natin na bullet box design. So last year guys, gumawa ako ng dalawang bullet box na D12. So ito, additional na po ito guys, no, sa ating sounds, itong dalawang bullet mid-high box natin na D12. So ito yung isi-share natin kung ano yung dapat natin gawin, tapos syempre yung sukat para may idea kayo sa ganitong klase na box design. So samahan nyo ko guys, and let's go. So ito guys yung bagong ginawa natin na mid-high box, which is 12 inches po ito. Ayan. So itong klase na box design ay bullet box design po ito guys, kasi last year gumawa ako ng dalawa. So ngayong taon napag-isipan ko magdagdag ako kasi meron naman akong speaker dito na wala pang box. So para maging pantay tsaka maganda tingnan, so nag-add ako ng dalawa para soon is forma na yung sounds natin, which is 4 sub tsaka 4 mid-high. Yan. So ito guys, bagot pala tayo gumawa ng bullet mid-high box, no, una natin gagawin is, so mas mainam is bibili muna tayo ng bullet horn. Gaya nito guys, ito yung bullet horn ng speaker, tsaka ito yung horn ng tweeter. So magkasama kasi ito guys, itong bullet horn speaker tsaka bullet horn tweeter. So ito is fiber pala, itong klase na materials na ginagamit. Ito yung kadalasang ginagamit sa bullet mid-high box, which is naka fiber po siya. Makapal naman po ito, depende na lang siguro sa sealer na napagbilhan natin. Pero dito guys, nagpagawa lang ako dito sa kapit barangay namin, which is malapit lang dito, si BMG. Dito kumuha tayo ng dalawang pares. Ayan. So kasama na po ito guys yung speaker bullet horn tapos tweeter horn. So price nito around 1,800 watt, 1,800 pesos itong speaker horn, kasama na yung tweeter horn. Ayan. So yung sukat pala ng mga horn dito guys na ginamit natin, so lapad nito ay 16 inches na yung lapad niya. Tapos yung taas niya ay 14. Ayan. So bagong design po ito guys na horn, ito bullet horn, mayroong groove dito. Yung ordinary guys is naka-flat lang po siya, pero ito bagong design daw to. So nagustuhan ko naman, tapos ito rin yung design yung una nating bullet horn. So ginaya ko lang yung una nating bullet para pantay yung kanilang design. Yan. So 14 by 16. Tapos yung racket pala nito, yung taas ng racket nito guys, around 9 inches yung racket. Yan. Tapos yung taas naman niya dito guys, papakita na lang natin, around 9 inches din, no? 9 inches and 9 inches pala talaga guys. Yan, galing dito. Yan, kasi yung racket is lagpas po yan diyan sa pinaka horn niya, lagpas. So yung horn niya is 9 inches yung taas. Ito naman guys yung tweeter horn, which is yung ginawa ko is thread type, kasi maliit lang naman yung watts ng aking tweeter. So depende sa inyo guys, merong thread type
Tapos merong horn type or yung walang treated dito. Yan. Yung bolt type pala guys. Dalawang klase kasi yung horn. Ito thread type. Bali iikot mo lang yung driver unit mo dito. Tapos yung isa naman is bolt type. Yung i-bolt mo lang yung driver unit. So ito thread type yung pinagawa natin kasi yung tweeter ko is 300 watts to 450 watts lang. Pero kapag nasa 1000 watts na yung tweeter ninyo is bolt type talaga yung gamit dito sa loob. So sukat naman ito, yung ating horn tweeter is 12 inches by 10 inches yung sukat. Ayan. Tapos yung taas nito or yung height niya guys, ito around 8 inches and 3/4 yung haba. Ayan. So same na materials ginamit na fiber. Ayan. Makapal po yan guys. Hindi pareho ng mga plastic, is manipis ito, makapal siya. Ayan. So, dito naman tayo sa ating box. Bali kapag gagawa tayo ng bullet mid-high box na ganitong design is kapag D12 guys yung gagawin natin, yung isang pligo natin na plywood marine is kukulangin talaga. So, kung wala kang mga ritaso is mas mainam bili ka na lang diretso ng dalawang pligo na plywood. Tapos, meron namang matira is magagamit po yung matitira. Mga kalahati siguro yung matitira. Yung mga gamit natin dito is isang pligo tsaka kalahati. Kung wala kang mga ritaso. Pero kung meron kang mga ritaso guys, yung isang pligo mo is magagamit mo. Kung meron kang mga ritaso. Yan. So, yung makikita natin, putol-putol yung sa harap, oh. Pinagdugtong ko lang. Kasi itong nilagay ko dito is mga ritaso. Mga dugtong lang siya guys. Lagyan lang natin ng pandikit para matibay kahit nakadugtong-dugtong lang. Yan. Tapos dito is screen gamit natin dito is yung screens hardware lang. Aluminum mesh screen. Yung para sa mga manok. Yan. Aluminum po ito. Ayan. So, susukatin na natin para may idea kayo kapag gusto nyo bumuo. Ayan. Mauna muna tayo sa kanyang lapad guys. Yan. So, sarili ko lang tong sukat guys, no? Kasi magbabase lang tayo sa sukat ng ating bullet horn. Yan. Sabi ko kanina, mas mainam. Bibili ka muna ng horn bago ka magbuo. Kasi ito yung susundin natin. Yung sukat sa harap. So, lapad nito guys ay 17 inches and 1/2. Yan. Yung lapad niya, 17 inches and 1/2. Sa loob niya guys ay 16 inches. Ayan, yung loob niya. Ayan. Tapos, yung height niya, taas niya guys, ay ito, 25 inches and 1/4. Yung pinaka-height niya. Pero kung sa loob guys, yung sukat niya sa loob is 2 feet. Yan, 2 feet. Or 24 inches. Tapos, yung haba niya sa likuran ay 20 inches. Yan guys, 20 inches yung haba. Patungo sa likuran. Tapos, makikita natin, meron tayong putol dito bago siya mag-curve. So, meron tayong sukat dito na 7 inches bago tayo nag-curve dito. Yan. So, sukat ng sa likuran natin guys ay 15 inches and 1/2 po yan. Yan. 15 inches and 1/2. Yan. Bali yung 16 inches natin sa harap guys ay tinanggalan lang natin dito ng 1 inch kada gilid. Nagtanggal tayo ng 1 inch kada gilid guys. Yan. So, yung natitira dito, kung dito tayo susukat sa loob ay 14 inches.
Yan. Kasi 16 inches dito sa harap, tinanggalan natin ng 1 inch kada gilid. So, yung matitira is 14 inches na lang. Ayan. So, dito naman tayo sa pinakaharap niya guys, yung sukat niya. So, pinagkasya ko lang guys itong bullet horn, tsaka yung tweeter horn dito. Yan. So, yung butas natin dito guys, dito tayo mauna. So, naglagay pala ako dito ng 1 inch guys sa harap bago tayo maglagay nito. So, dito sa ilalim guys, yung sukat dito sa ilalim is 1 inch and 1/4. Yan. 1 inch and 1/4. Tapos, kasunod dito tayo naglagay ng 1 inch. 1 inch dyan. Tapos, dito sa gilid niya guys, dito, 3 inches po ito guys. Yan, naglagay tayo ng 3 inches. Yan. 3 inches. So, yung haba niyan is galing dito sa taas ay 9 inches. Yan. 9 inches. Tapos, naglagay tayo ng 2 inches. Yan, para hindi kayo malito. So, total niya guys is 11 inches. Yan. So, 1 inch lang dito sa taas. 2 inches dito. So, yung natitira dito guys para lagay ng horn is 8 inches. Yan. 8 inches by 10 inches yung butas para sa horn natin. Ito guys. So, saktong-sakto po ito sa kanyang butas dito sa wrap. So, dito guys sa gilid is depende na sa atin kung ano yung design niya gusto ninyo. Pero dito sa akin guys, simple lang. Binawasan ko lang ng 1 inch. Yan. Tapos, 3 inch and 1/2. 3 inches and 1/2. 3 inches and 1/2. Nagtira ako ng gitna is 1 inch. Tapos, nilagyan natin ng screen para hindi mapasukan ng mga daga. Yan. So, yan, sana nakuha natin dito sa taas. Dito sa ilalim naman guys, yan. Galing dito sa pinakailalim niya. Yung sukat niyan is 15. Yan guys. Galing dito. Yan, 15. So, yung nilagay natin dito is 2 inches. Yan, tapos sa ilalim is 1/2. 1 inches and 1/2. 1 inch and 1/4. Yan. So, yung natira dito guys sa butas ay 11 inches and 3/4. Yan. Tapos, kada gilid guys, naglagay tayo ng 1 inch and 1/4. 1 inch and 1/4. Same lang dito sa ibaba. So, yung lapad na tira dito guys ay 13 inches and 1/2. So, kasya lang po ito ating speaker bullet horn. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Tapos, kapag sinalpak natin yung tweeter is ito na po yon. Ayan. Ito yung kalalabasan niya. So, dito pala to sa ito. Ito pala siya. Ito siya. Yan. So, kapag nalagay na natin yung horn tsaka yung bullet is ito na po siya. Yan. Yan siya guys. So, dito pala guys, no, galing dito hanggang dito guys, yung sukat niyan ay 8 inches. Depende na sa ating ito, bullet horn. Yan. So, kailangan meron ka nang nitong bullet horn dahil yung butas niya is i-guide mo lang dyan. Gaya nito. Yan. Bali nakatagpi lang po ito. Dito. Yung horn natin is nakatagpi lang po dito guys. So, yung bilog niya sa gitna is
ginaid ko lang. Yan, para makabutas. Yan. So, 8 inches yung taas dyan, tapos yung lapad nito ng ating speaker board ay ito guys, 15 inches and 3/4. Yan. So kung dito tayo magbabase guys, kasama na yung board sa speaker board is 9 inches and 1/4. Yan. So dito sa taas tayo nag division. Sa likuran nito guys, ito sa likuran nito, so nakadouble po ito. So meron tayong mga ritason na mga bilog galing sa mga malaking speaker na tinanggalan natin ng bilog. So dinagdag natin dito. Yan. So yung speaker natin na ilalagay dito guys ay 12 inches. So yung nalagay ko dito guys is 13 inches and 1/2. Yan. So depende na sa atin guys, pwede natin ibuo na dual. Pero dito sa akin guys, bilog lang yung ginamit ko para magamit natin yung mga tiraso. Yan. Tapos yung butas nito para sa speaker ay 11 inches po yan guys, yung butas. Yan. 11 inches. Yan. 11 inches. Tapos dito sa likuran guys, ito na po yung kanyang design. Bali dito natin yung daanan ng speaker. Yan, meron tayong nilagay dito 2 inches. 2 inches, 2 inches. 2 inches sa ilalim. Sa taas guys ay 7 inches. Yan. So dito is meron tayong gap dito 1 inch kada gilid para kapitan ng screw ng ating cover or yung daanan ng speaker. Ayan. So dalawa yung speak ko natin dito kasi separated yung wires ito. Sa baba is yung speaker, sa taas ay tweeter. Yan. So ito babatakan ko pa to bukas. Yan, kasi kakatapos ko lang gumawa, pahinga muna ako. Bukas babatakan natin to. Tapos baka sa susunod na araw pag okay na yung panahon ay magpintura na tayo dito para matesting na natin. Yan. So ito na yung mukha sa harap oh. Napakaganda kapag nabuo na siya guys. So same lang po ito ng sukat. So ito pala guys yung output kapag nalagyan na natin ng bullet horn, speaker, tsaka tweeter horn. So napakaganda yung kanyang design kapag mayroon ng ganito sa harap. Yan, mas pumugi yung design ng ating box. Lalo na kapag napinturahan natin siya. So maganda yung kanyang kalalabasan. Yan. So yan guys, yung bahagi natin. Sana mayroon tayong nakuha na impormasyon, no? So mas mainam bili muna tayo ng tweeter horn tsaka yung kanyang bullet. Yan. Para pag mag-assemble na kayo guys, salpak nyo na lang, meron kayong guide sa loob, yung butas, ilang distance. Yan. So yan lang guys yung video natin. Sana nakatulong tayo sa mga baguhan na gusto bumuo ng bullet mid-high box. So abangan natin guys sa mga susunod na araw, baka matapos na to is ma-sound check na natin. So yun lang guys yung video natin. Maraming salamat, tsaka God bless, ingat tayong lahat.